Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, subukan naman natin itong Kia Sorento Turbo Hybrid. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km per hour. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. Ngayong araw na to, hindi pa lang ngayong araw na to, no? Itong susunod na 3 araw, maglilibot lang tayo. So, susubukan natin tong Sorento kung kamusta ba siya sa kalsada, sa twisties, at pupunta tayo ng Baguio at Lake, ano ulit? Lubo Lake. Ayun, dun. Ano daw yun, no? Lake na... Hindi talaga siya lake. Noong 2001 kasi, galing siyang minahan siya dati. So, na-bankrupt daw. Tapos, dahil nga nagkaroon ng mga bagyo, naipunan siya ng tubig. Tapos, naging lake. Kung gusto nyo naman ng complete review, meron na rin kami niya, no? Search nyo na lang dito, Sorento. So far, ang pakiramdam, nako, napaka-komportable. Nasa expressway kami, no? Masarap matulog dito. Actually, nakatulog na nga ako, tsaka yung isang pasahero natin sa likod. Kaway naman dyan. Nagtago. Hindi, komportable kasi talaga siya. Tsaka kasi, hindi mo masyadong naririnig yung ingay sa labas. Kaya, conducive. At isang dahilan pa kung bakit relaxing dito, no? Kasi meron din siyang mga ambient sounds. Ang dami mo pang pagpipilian. Pero kanina, no, para kaming nagpapamassage. Kulang na lang yung massage mismo. Napunta na kaagad tayo sa usapang relax. Pero pag-usapan muna natin yung exterior nitong Sorento. Napakagwapo talaga, di ba? LED lahat ng ilaw, star map yung lighting, nandyan din yung Tiger Nose Grill. Ang likod, napakagwapo, yung taillights, akala mo isang malaki pero may magkahiwalay kasi yung part ng taillight doon sa likod. Kaya wala lang, ang gandang tingnan. Naka 19-inch 235/55 to na gulong at kitang-kita rin naman talaga sa labas na pang-pamilya talaga tong sasakyan na to. Sa loob naman, naka 12.3-inch screen siya. So, both screen infotainment system at saka yung instrument cluster parehong 12.3 inches. May 12 speaker system to na Boss. Tapos, meron din siyang ADAS at meron din siyang spare tire dun sa ilalim ng sasakyan. Napaka-social ng itsura sa labas ng sasakyan, pero lalo na dito sa loob. Yung dashboard niya, merong mga brown, may mga silver accent, soft touch materials. Social na social. Yung aircon, napakalamig. Pero alam niyo yung kulang dito, no? Pag wala ka kasing tint, no, masakit talaga sa balat yung araw. Kaya kailangan nyo talaga ng Ceramax Nano Ceramic Films. Yung details nandito sa baba. Lupit.
na ipasok. Talaga. Meron din tong wood lighting, may panoramic sunroof, may driver memory seating, at saka may around view monitor. Aside dun sa around view monitor, pag nag-signal lights ka pa dito, may lumalabas na screen dito sa instrument cluster. So pag nag-right ka, lalabas yung camera mo sa right side. Tapos pag nag-left ka, lalabas naman yung camera mo sa left side. So salamat kay Sir Randy, no? Nakapansin yan. Pero ang pinakagusto ko talaga dito, napaka-komportable. Tsaka yung space kasi namin dun sa second row, no? Lahat naman kami dito medyo matangkad. Palakpakan. Matangkad kami. Matangkad. So yung mga space namin sa tuhod, malaki. Headroom namin, malaki. So kung naghahanap ka ng komportabling maluwag na sasakyan, tamang-tama sa ito. Plus, kanina kasi sa expressway, no, yung mga pag-join namin doon sa expressway mismo, maganda yung acceleration nito, hindi hirap. Tapos pag nag-accelerate pa siya, no, walang ingay. 7-seater nga pala to. So maganda, komportabling 7-seater na matipid pa rin sa gasolina dahil nga meron tong hybrid system. So ngayon yan, nakikita ko rin dito sa instrument cluster niya, no, pag nag-accelerate tayo ng malakas, nag-on yung engine tapos gumagamit din ng battery. Pero pag pahinto naman tayo, nagde-decelerate, nakikita ko naman yung energy flow, no, from gulong papunta naman siya doon sa baterya. Pagka naman kunwari mabagal yung andar namin, nakikita ko naman siya na kuryente lang yung ginagamit. At pag nakahinto, no, hindi umaandar, aircon lang. So parehong makina natin hindi umaandar, so mas makakatipid tayo sa gasolina. So yun naman yung lamang talaga ng mga hybrid na sasakyan kagaya nito. Equipped na rin nga pala to ng wireless Android Auto at saka Apple CarPlay. So yung Apple CarPlay gamit na namin ngayon para makita yung mapa. Dito naman sa baba, meron din nga pala siyang compartment dito na may dalawang Type-C chargers, tapos meron din siyang wireless charging. Pero ang pinapaborito kong feature, no, napakainit ngayon, di ba? So Ay. nakatulong na nga yung Ceramax sana dito sa salamin. Plus, malamig pa rin yung upuan ko, no, ventilated siya. Kaya yung likod ko tsaka yung puwet ko malamig ngayon. Actually, pareho tayo meron. Oo. At pareho din kaming may controls na nandito lang sa baba. Meron din tong heated seats din. Pero Tas, hindi natin kailangan sa Pilipinas yun. ayun. Malay mo, kailanganin natin. Pupunta tayo ng Baguio eh. Sa Baguio. Sa Baguio, paggabi. Day 2 at ito na tayo, no, pabalik ng Baguio dahil nasa Benguet tayo sa lake. Lubo Lake. Yon, Lubo Lake. Yung lake na nag-appear ng 2001 dahil lumubog ang isang minahan dahil naipunan ng tubig. Pero pwede na daw mag-swimming dyan. O may ano na sila eh, may mga isda-isda na sila dun eh. At kagabi nga pala, no, natulog kami sa Camp John Hay. Sa Damano. Manor. Pag-usapan muna natin, no, i-appreciate natin yung ride natin kahapon kasi doon tayo sa likod na upo. Una ko napansin kahapon, no, sobrang luwag doon sa second row seats nito. So kung ang pamilya mo, no, medyo kagaya namin na matatangkad yan, no, maluwag na maluwag. O, di ba? Correct. Tsaka pwede ka pang maglagay ng mga gamit dun sa harapan mo, dun sa may sahig. Kung may mga backpacks kayo, tas kunyari may mga bata kayo. Syempre pag bata, maraming mga kailangan. So easy access, dun mo na lang kukuhanin. Natuwa din ako dito, no, kasi nga dahil family SUV, meron siyang mga features na talagang magagamit mo lalo na pag may mga kasama kang bata, baby. Unang-una na dyan, gustong-gusto ko yung lalagyan ng yung cup holder na nasa ibabaw ng pintuan. So, 'di ba? Abot na abot mo lang siya mataas, hindi ka naaabot dun sa ilalim para makuha mo yung mga bote kunwari ng dede ng baby mo, ganyan. Kumbaga hindi ka na yuyuko. Gusto ko rin na merong pindutan dito sa gilid para i-adjust yung seat dito sa harap. Kasi minsan, syempre 'di ba pagka mga bata, hindi naman sila pwede sa harapan. So, sa likod uupo yun. So, kung wala kunyaring nakaupo dito, tapos medyo naka-atras siya, tapos gusto mo i-forward, dito mo na lang siya pipindutin. Hindi mo na kailangan istorbohin yung driver. Boss button din yan. Para kung yung boss sa likod,
nasisigipan, di ba? Luwagan. Pwede natin, Isa pa, yung mga USB kasi nito, usually nasa center console sa ilalim kasi, di ba? Pero dito kasi yung mga USB niya, nandito sa gilid ng Nandito sa pintuan. ganito. Tapos Type-C na rin siya. Nasa Kaya kung gilid kunwari, ng upuan. ay, gilid ng upuan. Sorry na, tao Wala lang. sa pintuan. Nasa gilid ng upuan, yung mga USB na Type-C pa. So pag nag-charge ka, di ba, mas madaling abutin kasi nandyan lang, arm's reach mo lang lahat. At saka, hindi mo rin kasi maiwasan na may mga tao na mahihiluhin pagka yumuyo ko habang umaandar yung sasakyan. So, iwas hilo yun. Ito pa, kasi yung mga bata, di ba, mabilis mainitan. Ang kinaganda dito, meron din siyang dalawang aircon vents dito sa gitna, kaya hindi mainitan yung mga anak nyo. Tsaka yung air vent, yung airflow sumasabay sa lakas ng fan. Ayan. So, Hindi tulad sa iba na default lang. Oo, yun, no? magandang feature yon. Plus, maliban dun sa mga cup holders kasi na nasa pintuan, pag tinupi mo yung center armrest, meron pa siyang dalawang cup holders doon. Kaya 'di ba? O kunwari dalawa bibi mo, may may dede doon sa isa, may tubig doon sa isa. Tapos sa kabila, ganun din, may dede, may tubig. O, May ayan, juice. may snacks, yung sa center ilalagay. armrest may snacks, pwede na. Kasi sa expressway kami madalas kahapon. Ang andar namin siguro mga 100 kilometers per hour. Pero nakakatulog ako sa likod. As in, parang nakapark lang yung sasakyan. Ganun ka komportable yung suspension sa expressway. Hindi naramdaman. Diba? Hindi ko na alam kung hihili ko o hindi. Bahala na sila. Sila na nag-adjust. At ngayon naman, dahil nga, ito palang Lubo Lake, nasa ibabaw siya ng bundok. So, kailangan namin umakyat muna sa bundok. Ang problema kasi, yung mga kalsada, hindi talaga siya sementado lahat. So, kagaya nito, bato-bato, lubak-lubak. Pero kaninang paakyat kami, alam mo yun, dahil nga naka all-wheel drive ka, no, confident ka sa sarili mo kasi mas feel mo na mas may laban ka kaysa sa mga ibang sasakyan na two-wheel drive lang, di ba? Dahil all-wheel drive tayo, gumagana siya 4. Tapos nakalagay pa dito, no, yung sa center ng instrument cluster, may nakalagay pa dito kung aling mga gulong yung mga gumagana habang nagda-drive ka. So alam mo ngayon, kagaya ngayon, no, lahat sila umiilaw pag ginagas ko. So lahat ng gulong natin gumagana. Tsaka malaking tulong din yung meron siyang around view monitor kasi may mga dinaanan din kami kanina na merong mga malalaking bato tapos medyo saktuhan lang yung sasakyan. So doon matatansya mo na hindi sa side sa mga gilid-gilid. Hindi mo matatansya. Makikita mo. Kita mo kung Oo, malapit kita mo, ka na. Kunwari, malapit na. Hindi, igilid mo ng konti. Tsaka dito kasi may part pa na kala mo wala man lang pero pag sinilip mo bangin na pala yun. Seryoso. Tapos may May bato-bato pa ganon. sa bangin na pala. Yun hindi pa kasi siya talagang developed. Pero kung gusto nyo, mag-open na daw sila, parang soon pwede na yatang pumunta yung public, pwede na. Magdadagdag pa daw sila ng mga amenities, pero sa ngayon, pwede ka naman mag-swimming. May CR din, kaya May hindi ka naman CR. kakabahan, meron ka CR. May CR tsaka merong mga kubo na malamig sa loob. Oo. Meron din nga palang screen dito sa harapan, dito sa ilalim ng mga aircon vents sa gitna. Pagka pinindot mo siya, pwede siyang magpalit from controls ng aircon, tapos pwede rin controls ng infotainment system. So, may mga pipindutin ka lang dito sa gilid, tapos doon na, nagpapalit na siya, tapos touchscreen siya. Tapos yung knobs, magpapalit din sila ng purpose. At high-tech na high-tech din to mga katandem kasi kompleto rin to ng mga advanced driver aid system. Meron tong adaptive cruise control at marami pang iba na ilalagay na lang natin sa screen. Ginamit din namin yung adaptive cruise control kahapon. Ginamit ko kahapon yung adaptive cruise control. Ayos naman. So ngayon meron din pala itong hill descent control. Gravel tayo na pababa. Gumagana naman siya. Hindi ka na naka-brake. Hindi na ako naka-brake, hindi na ako naka-gasolina. Siya na yung kusa. Pero kumbaga ngayon kasi hindi naman sobrang steep ng decline ng pababa. So off na natin. Ang hindi ko lang pala maipakita sa inyo kahapon kasi na magandang namin, yung sounds namin. Ayan. Nakadagdag yun sa antok namin. Natuwa yung mga pasahero natin sa sounds natin kahapon Kaya hindi na Playlist ko na pakinggan kaya ngayon hindi na pinagamit yung cellphone nila sa radyo. Puro lalaki kasi yung mga kasama natin. Siyempre tayo, playlist ko, siyempre pang girl lalo. So kung napapansin nyo lang, nagkukwentuhan lang kami dito, tapos ang daan natin, bundok, gravel. Ganun pa rin siya ka-relax i-drive kahit ganito yung kalsada. So, diba? Kung gusto nyo mag-adventure ng family nyo, pwede to, approve.
tuloy na lang natin mamaya ang kwentuhan sa ano, pagka medyo mabilis-bilis naman tayo sa twisties naman, yun yung testingin natin. At ngayon mga katandem, nakashoot na tayo sa Lubak-Lubak. Well, nasa gitna pa rin tayo ng kawalan, pero Hindi, nakalabas na tayo ng kagubatan. nakalabas na ng kagubatan, pero nasa gitna pa rin ng kawalan. Hindi, may bahay naman na. Grabe ka naman. Basta ang importante dito, yung kalsada natin, no? Kalsada na talaga. Hindi na gravel, nawawala yung kalsada, no, bato-bato. Legit na, may mga legit na tulay na rin, hindi kagaya kanina. May mga tulay kaming dinaanan na kailangan isa-isa kaming tatawid eh. Tapos ano lang din, yung isahan. Ba, bigayan kayo pag may makasalubong ka. So, ito, sa twisties, no, tsaka pahon, kaya-kaya naman yung dalhin yung katawan, no? Kasi, yun nga, pag nakita nyo kasing spec sheet niya, 1.5 liter hybrid. Pero malakas naman siya, tsaka turbo nga pala. Malakas siyang umahon, no? Kasi nga, may turbo naman siya, tapos may electric motor pang umaalalay sa kanya sa pag-ahon. So, okay naman. Hindi ko lang kasi nakikita yung tachometer kung gaano nakataas yung RPMs natin pag umaakyat. Wala eh. Walang tachometer eh. Basta ano, ang feeling niya, kaya-kayang umahon. Yun nga lang, pagka kunwari binibilisan mo yung pag-ahon, medyo naririnig mo rin, no, yung engine niya, medyo naririnig mo lang ng konti. Lumalakas yung engine noise. Pero hindi naman malakas na malakas ha, okay pa rin. Para sa akin, okay pa rin yung tunog niya. Mas naririnig mo lang. Tapos pagka naman lumiligo ka, so as expected naman, malaki yung sasakyan, medyo ramdam mo rin yung heft ng sasakyan pagka lumiligo ka. Pero kagaya nito, normal driving, no? Hindi naman tayo mahataw, kaya-kaya. Ang presyo ng Kia Sorento ay nagsisimula sa 2,188,000 pesos para sa base model at ang top of the line naman ay 2,888,000 pesos. Yan, napagkalayo-layo na ng biyahe natin, Han. Ano naman ang masasabi mo ngayon? Kung kunyari, malayo yung mga probinsya nyo, tapos kayo yung mga tipo ng pamilya na mahilig mag-road trip, kailangan yung dumaan sa mga hindi inaasahang mga kalsada, eh okay to sa inyo. No, para sa akin, ganun din naman, no? Kung adventurous type kayo ng family at kailangan nyo talaga ng yung pag pumunta kayo sa isang lugar, hindi nyo alam kung ano yung mapupuntahan nyo, yung mga ganun yung Hindi pinupuntahan nyo. kakakabahan. Oo, yung go anywhere nga na family, na social na vehicle, tamang-tama sa inyo tong Kia Sorento. Yun lang naman, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.